Taon na rin ang binilang ng aming relasyon ni Buknoy bago ko pa makilala si Edward. Pero sa maikling panahon ng aming pagiging magkakilala ay hindi ko eksaktong maipaliwanag kung dahil ba sa pagiging galante, sweet, hindi boring, o dahil sa may sariling bahay si Edward kung saan sa loob lamang ng ilang araw. Matapos kong ihatid si BF na papasok ng trabaho, ay sinundo ako ni Edward para sabay kaming maghapunan sa kanyang bahay. At matapos ang isang nakakabusog na hapunan, hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Simula ng aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Edward, at ako naman ay pwede na sa pangalang Rhea, ay naging mabilis ang bawat oras at pangyayari para sa amin. At ang lahat ay nagsimula lamang isang araw ng Martes bago tumanghali. Hindi ko malimutan ang araw dahil medyo naging maganda ang aking naging karanasan. Challenging kasi at noon ko lang siya ginawa, na hindi ko rin inakalang aabot ako sa ganong sitwasyon at young age. 18 years old lang kasi ako noon, pero sa hindi magandang paraan, lalo na sa mga taong mayroong asawa o boyfriend. At ang lahat ay nagsimula dahil lamang sa pagpapaload ni Edward sa isang tindahan kung saan ako nagtatrabaho. Ilang minuto kasi ang nakalipas ay nakatanggap ako ng message at ang sabi, "Hi miss, bakit parang ang lungkot mo naman yata?" Di ako naman dahil number lang, who you ang naging reply ko. At ang sagot, ako yung lalaki na huling nagpa-load sa'yo. Sagot ko naman, hindi kita matandaan. Sagot niya, labas ka, tingin ka sa kanan. So ang ginawa ko, lumabas nga ako. Then di kalayuan sa tindahan, ay may isang lalaki na kumaway bago tuluyang tumalikod at lumakad palayo. Sabi ko, bakit? Anong kailangan mo? Doon na siya nagpakilala at nagtanong si Edward kung bakit raw ba ako nalulungkot. Sagot ko naman, hindi ako nalulungkot no? At bakit ba? Anong pakialam mo? Pagsusungit na sagot ko. At sagot ni Edward, wala naman. Hindi lang kasi bagay sa kagandahan mo. Sagot ni Edward na siyang lihim na nagpangiti sa akin. Hindi na ako nag-reply dahil hindi ko naman cellphone yon. Doon kasi yun sa tindahan kung saan ako nagtatrabaho. At hindi ko alam sa aking sarili ay kung bakit pakiramdam ko na pasaya ako ni Edward ng araw na iyon. Kahit hindi naman kami tunay na magkakilala. Ang nangyari tuloy, bago ako umuwi, kinuha ko ang number ni Edward. At noong makauwi ako sa bahay, saka ako nag-message. At doon rin ako nagpakilala na ako yung nasa tindahan. Nagkaroon kami ng pag-uusap at nalaman ko na doon pala siya nakatira sa subdivision kung asan yung tindahan. Bale, nandun siya sa SB1 at ako naman sa SB2. Nang malaman iyon ni Edward, niyaya niya akong maglugaw. Ako na raw ang mamili kung saan ko gusto, sa lugar ko o sa lugar niya. Dahil that time ay meron akong boyfriend, so hindi pwede sa lugar ko. Dahil taon na rin ang aming pagiging magkasintahan at maraming nakakaalam sa lugar namin na meron akong jowa. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Buknoy at magkapit-bahay lamang kami. Tapos noong gabi ngayon ay papasok ng trabaho at lagi ko siyang inihahatid sa gate ng subdivision. At naisip ko na pwede akong makipagkita kay Edward. Pag alis ni Buknoy, wala lang. Hindi para makalibre. Gusto ko lang siyang makilala. Para kasing something interesting. Ang totoo niyan, sinabi ko pang magsasama ako ng isa. Siyempre naman, hindi ko naman siya lubos na kilala. Pero sinabi ko lang iyon para alamin kung ano ang magiging reaksyon ni Edward. Pero sabi niya, ayos lang naman daw.
lalo at gabi na. Kaya nung magkita kami ni Edward pagkaalis ni Buknoy, nagtanong siya kung asan raw ba ang aking kasama. Sabi ko naman, wala, hindi sumama kaya ako na lang. Naglugaw kami, tambay ng konti habang nagkukwentuhan at kinikilala ang isa't isa. Bukod sa may itsura, ay hindi nagkakalayo ang edad namin. Hindi katulad sa aking boyfriend na si Buknoy na yung edad niya pang all-in-one. 36 years old na kasi yung boyfriend ko at para akong merong nakatatandang kapatid at tatay. Ang hilig niya akong pangaralan. Pero ang relasyon namin ni Buknoy ay legal sa aking mga magulang. Hindi lang yon. Dahil hindi lang bastang taon, dahil 15 years old pa lang ako, kami na ni Buknoy. Kaya 3 years na kami bago ko pa nakilala si Edward. Pero hindi alam ni Edward na meron akong boyfriend. Hanggang sa noong kinabukasan, niyaya na naman ako ni Edward. At tulad noong una kaming nagkakilala, sumama ulit ako kay Edward. Mabilis niyang nakuha ang loob ko. Dahil noon ding gabing iyon, matapos namin ang maglugaw, napapayag niya akong sumama sa bahay kung saan siya nakatira. Pero siya mismo ang nagsabing dadaan lang kami at ituturo niya sa akin. At ang malupit, kung ang aking boyfriend na si Buknoy ay nagpupuyat sa trabaho, ako ay nagpupuyat din habang nakikipag-usap kay Edward gamit ang cellphone. Tapos kinabukasan ay hindi lang basta kami naglugaw. Dahil pagkaalis ni Buknoy, matapos ko siyang ihatid sa gate ng subdivision, sinundo naman ako ni Edward. Dahil nangako ako, nasasabayan ko siyang mag-dinner doon mismo sa bahay niya. And yes, tama ang nabasa ninyo. Nasa loob lamang ng 3 araw ay sumama na ako kay Edward sa bahay. At ganoon na kagad kalaki ang tiwala ko kay Edward dahil gabi kung kami ay magkita. Malayo sa bahay namin dahil mismong nasa bahay na ako ni Edward. Doon nagtanong sa akin si Edward kung pwede raw ba siyang manligaw sa akin. Naging tapat ako kay Edward at sinabi ko ang totoo na meron akong boyfriend. At matapang na sagot ni Edward, handa naman raw siya maging pangalawa. Ngumiti lang ako sa naging sagot sa akin ni Edward. At ewan ko ba, dahil para akong kinilig sa sinabi niyang iyon. At dahil doon, hindi lang basta pasasalamat para sa hapunan ng aking iniwan kay Edward. Meron pa akong gift na dapat sa aking boyfriend na si Buknoy ko lang ibigay. Simple lang naman, pero kung sa isang lalaki na merong gusto sa iyo at gustong manligaw mo iyon gagawin, eh baka umasa at maaaring magbigay iyon ng dahilan para isipin niya na okay lang, sige, ligawan mo ako. At ang sumunod na araw, ayun na. Niyaya ulit ako ni Edward na sabay kaming mag-dinner. Ang sweet kasi niya, dahil may kung ano-anong pakulupas niya. Nasa tagal namin ni Buknoy ay never kong naranasan. At dahil kay Edward, naranasan ko ang maging isang tunay na dalaga. Pakiramdam ko tunay akong babae na inaasikaso ng isang lalaki. At dahil dadalawa kami sa bahay, matapos namin ang maghapunan. Hindi naman umabot sa butasan pero halos ando na. At walang naging pag-angal mula kay Edward nang sinabi kong awat muna. At alam ko na ang sandaling iyon ay mahirap para sa kanya. Pero dahil naman doon ay parang lalo akong nagtiwala kay Edward. Dahil kung iisipin, kaya niya kung kanyang gugustuhin. Pero still nakinig siya sa akin. At kinabukasan pang 5 araw ng aming pagiging magkakilala, hinayaan ko siyang gawin ang isang bagay na alam ko pare-pareho nating gusto. Nakakatawa nga noong pagkatapos dahil nagtanong sa akin si Edward kung kami na ba. Sagot ko naman, ano pa, may nangyari na. Simula noon nagbigay ako ng boundary dahil nga bukod sa kanya ay meron akong Buknoy. Madali namang kausap si Edward at tingin ko sa aming 3 higit na mas pabor ang ganoong setup kay Edward. At tingin ko, lamang siya. Simula noon, hindi naman nagbago si Edward.
Mas lalo nga siyang naging galante sa akin. Gusto nga niya akong bigyan ng mga gamit na babagay daw sa akin, lalo na sa kasuotan. Medyo may kahirapan din kasi ang aming pamilya. Ang dahilan kung bakit nagtrabaho na ako pagka-graduate ko ng high school. At siguro, mas nagustuhan ko rin ang inihahandang ulam o pagkain ni Edward. Pagsabay kaming kakain. Tapos may dessert pa, di ba? Iba yung dessert na iniisip nyo I mean yung tulad ng matatamis at hindi yung maalat. Aminado naman ako na kahit kami ni Buknoy ay may ginagawa ding milagro. At si Buknoy ang unang lalaki na nakapag-practice ng cha-cha sa silid ng kaluluwa at panahon. Yun nga lang, hindi ko siya nai-enjoy. Di tulad ng pagkasama ko si Edward. Dahil doon sa bahay ni Buknoy maraming tao. Alam niyo yung pakiramdam ng maraming iniingatan. Hindi kami pwedeng maingay at anytime ay pwedeng may makakita sa kung ano ang ginagawa namin. Minsan thrilling siya pero in short, bitin. May pagka-coring kasi si Buknoy. Di tulad ni Edward, gumagastos talaga. Tapos si Edward may sariling bahay. Ay, kahit maghabulan at magsisigaw walang problema. Kahit saan pwedeng mag-scatter. Pati nga lababo at lamesa, nadamay pa. At kung gaano katagal ang naging relasyon namin ni Edward, matagal. Umabot din yata kami ng taon. Sa sobrang tagal namin ni Edward, one day nga, nakita ko ang sarili ko na para na akong may anak. Kung minsan kasi, nagkakasabay sa isang araw. Meron sa liwanag, meron sa dilim. Kung ikukumpara yung isang taon na relasyon namin ni Edward sa 4 na taon ni Buknoy, lamang si Edward. Dahil kung minsan kahit lunchtime, nakakapunta ako sa bahay niya, then alam na. Tapos kumpara kay Buknoy, only rest kay Edward dahil may sariling bahay. No worries, ika nga. Lalo na noong mawalan ako ng trabaho. Dahil hindi lang 10 beses ako nagpaalam na maghahanap ng trabaho. Pero ang totoo, kasama ko si number 2 at umaga pa lang, nandun na ako. Kung natisod nga ako ni Edward, walang ibang iisipin na ama kundi si Buknoy. Dahil walang nakakaalam na nagpa-part-time ako sa iba. At noong mabisto ako ni Buknoy, dahil nagkamali ako ng call sign, at nang makuha niya yung cellphone ko, as in, nabasa talaga niya. Yung malupit naming pag-uusap ni Edward na ganito at ganoon, ang ano-ano mo naman. Pero still, hindi pa rin kami napigilan. Pag gusto, may paraan. Tapos natigilan kami ni Edward noong magpaalam siya sa akin na training na siya for abroad at wala siya sa lugar kung nasaan ako. Nakakamiss din, sayang. Siguro kung hindi lang kami magkapit bahay ni Buknoy, baka si Edward ang pinili ko. Hindi rin naman kami nagkatuluyan ni Buknoy. Nagsawa din kasi ako sa relasyon meron kami. Para kasing walang paroroonan. Eto ako ngayon, may 2 anak. At yung lalaki na naging dahilan nito, ang nagsawa naman sa relasyon meron kami. Na aking nakilala noong minsan na magtrabaho ako sa isang factory. Naglibin kami, pero madalas sa gabi lang kami magkasundo.